church. Gusto kong basahin sa quotation na ito. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa time-tested memorial of God. Sabi niya, I don't know where they are, but God has got His material all tested. Ang Diyos daw ay kanya na yung lahat ng materyales at lahat ng kanyang na-prepare na materyales ay subok. One day, He is coming to take the forefront at isang araw daw siyang mamumuna sa lahat ng ito. Sabi niya, follow me right through the atmospheres and stratosphere and spheres and spheres. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Hallelujah. Right through the atmosphere and the stratosphere, sabi niya, and spheres into the presence of the Almighty God. He will go with a time-tested church. Pag sinabi natin time-tested church, ito po isang klase ng iglesia na subok sa panahon. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po ito subok sa mga sirkumstansya ng dating panahon. Hindi ito subok sa sirkumstansya ng mga nakaraang panahon. Kundi ito ay subok sa panahon na ito, sa pinabubuhay natin. Time-tested. Ibig sabihin, kung saan ka nabubuhay, ang church na ito ay doon sinusubok. Kaya hindi tayo pwedeng mabuhay doon sa ating nakaraan. Yes, amen. Amen. Hindi tayo pwedeng mabuhay doon sa nakalipas na. Mabuhay tayo, hallelujah, sa panahong ating kinabubuhayan. Dahil ito ang napakalaga, sabi ng propeta ng ating Panginoon, with a time-tested church, kailangan daw ang iglesia ay ma-test sa kung anong panahon meron siya. Kung ito yung panahon ng Generation Z, iba-iba man yan. Hallelujah. Dapat ang church ay mag-test sa ganitong klase ng panahon. Amen. Hindi na tayo testing sa Stone Age kasi tapos na yun. Amen? Hallelujah. Hindi itatest tayo ng ating Panginoon sa panahon na ito na ating binabubuhayan. Kung kaya nyo bang maiko, kaya nyo bang ma-overcome, kaya nyo bang mabuhay sa panahon na ganito kagulo, ganito kaingay, ganito kasama. Hallelujah. Sinasabi ng propeta, with a time-tested church, tayo ay kailangan subukin, hallelujah, sa panahon ng ating kinabubuhayan. Yes, amen. Hallelujah. Sabi ng propeta, amen. May isang babae na tinutukoy ng propeta Elisha, amen, na itong babaeng ito ay namatay na yung kanyang asawa. Ang naiwan sa kanya ay ang kanyang dalawang anak. Sa 2 Kings chapter 4. Amen? At nandoon yung mga maniningil ng utang nila dahil meron silang pagkakautang. Kasi po yung pagiging palo, isang larawan nito ng kawalan ng pag-asa. Kasi wala na yung kanyang may bahay, yung lalaki na haligi ng tahanan, wala nang bubuhay sa pamilya. Sign of frustration. Hallelujah. At alam niyo ba, amen, nandun yung mga maniningil at dahil wala siyang ibayad, kukunin yung kanyang dalawang anak para gawing alipin. Ang sabi ni Elisha, propeta Elisha, sa kanya, what shall I do for thee? Anong gagawin ko sa iyo, babae? Sabihin mo sa akin. Ano bang meron ka sa bahay mo? Sabi ni Elisha. At sabi ng babae, ang meron lang ako ay isang pot of oil. Save a pot of oil. Hallelujah. Sabi ni Elisha, then he said, go. Kung iyan lang ang meron ka, pumunta ka sa mga kapitbahay mo at manghiram ka ng mga lalagyan. Borrow these vessels around, abroad, and all of the neighbors. Pumunta ka sa lahat ng kapitbahay mo, sabi niya, ni Elisha. Manghiram ka ng mga lalagyan. Even empty vessels, borrow not a few. Kumuha ka ng mga lalagyan, huwag kang kumuha ng konti, kumuha ka ng marami. Sabi ni Elisha. And when thou art in, damit, at pagdating mo, pag nakahiram ka na, isarado mo yung pinto, kasama ng iyong anak, and then ibuhos mo yung langis sa mga lalagyan, at kapag napuno na, ay kumuha ka pa ng mga lalagyan, and then, hallelujah, lahat ng lalagyan ito punuin mo. So, ganun nga yung ginawa ng babae. Umalis siya, kumuha ng mga lalagyan, hirap sa mga kapitbahay,
to her son, bring me yet a vessel. Sabi niya, anak, kumuha ka ba ng lalagyan? Sabi ng anak niya, ma, wala na. Puno na. There is not a vessel more. And then tumigil na yung langis. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid, ipinapakita ng scripture na ito, kung paano ang Diyos nagbigay ng walang hanggang pagpapala. Amen. Pag kumuha ka ng biyaya sa Panginoon, kumuha ka ng wag kukunting, magdala ka ng mas maraming lalagyan. Sa umagang ito, kung gusto mo makasahod ng malaking biyaya sa Panginoon, magdala tayo sa umagang ito ng maraming lalagyan. Para marami tayong mailagay. Say amen. Huwag ka pumunta sa umagang ito na hindi ka, wala kang dalang basyo na paglalagyan ng salita ng ating Panginoon. Itapon mong lahat ng meron ka, ang problema, ang kaisipan, hallelujah, ang lahat ng hindi maganda, basyuin mo ang sarili mo nang mailagay sa iyo ang biyaya ng Panginoon. Huwag kang magdala ng konti. Sabi ng scripture, magdala ka ng marami, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Borrow not the few. Dahil hindi natin masayang ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya sa token, the token is the sign that the purchase has been made and been accepted. Now, you can get the token from the railroad fare until you pay the price. Para makakuha ka daw ng token, sabi niya, kailangan mo magbayad. And the only way you're going to pay the price is pay it. Para makuha mo yung token, hallelujah, kailangan mong bayaran. Accept it. Ang sinasabi niya is full obedience to the whole word of God. Alam niyo ba, yung babae ito, kung hindi siya sumunod sa sinasabi ni Elisha, hindi siya magkakaroon ng langis na kanyang ibebenta para mabayaran niya yung utang nila. Amen? Hallelujah. Kung hindi, wala yung full obedience to the word, sabi niya, accept it, full obedience to the word, the whole word of God will entitle you to the token. So, ibig sabihin, para magkaroon tayo ng passage sa ating Panginoon, kailangan natin ng full obedience to the whole word of God. Ibig sabihin, susundin natin ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, para maibigay sa iyo, ma-entitle sa iyo ang token. Full obedience. Hindi part o whole. Hallelujah. Hindi bahagi. Hindi 50% ang ibigay mo sa umagang ito. Hindi 90% ang ibigay mo paglilingkod. Ibigay mo ang 100% ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Which is Christ brings you into Christ. Sabi niya, what I promise. Because of obedience, dahil sa pagsunod, obedience is what God wants. Ang gusto pala ng Diyos ay ang obedience. It was once said, obedience is better than sacrifice. Napakita nito. Ang pagsunod raw ay higit pa sa sacrifice. Amen. Maraming tao pwede mag-sacrifice. Maraming tao, kagaya natin, nagsasacrifice tayo sa umaga nito, magsamba, hindi mainit, sa maliit na church. Amen? It is good. Hindi naman masama mag-sacrifice sa ganitong panahon. Pero napakahalaga, mas better daw na meron tayong tamang pagsunod. Amen. Habang nagsasakripisyo tayo, dapat nandoon ang tamang pagsunod. Please say amen. Si Abraham, ganyan ang ginawa, di ba? Nung mag-sacrifice siya sa Diyos, nagawa niya ang pag-sakripisyo dahil saan? Sa pagsunod na sa Diyos. Amen. Hallelujah. Maraming tao kaya mag-sakripisyo. Magbigay ng pera, magbigay ng damit, ibigay ang bahay sa iba, pero yung full obedience wala. Hallelujah. Kaya dapat pagka tayo ay nagsasacrifice sa ating Panginoon, isasama natin yung pagtamang pagsunod yung obedience. Sabi niya, obedience is better than sacrifice. To obey the Lord is better than any sacrifice. Ang pagsunod sa Diyos ay mas higit pa sa alinmang sakripisyo na pwede nating gawin. Hebrews chapter 5 verse 8 to 9. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Ano yung ang ating Panginoon sa Kristo?
what suffered. And being made perfect, and he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Kita nyo, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo mismo. Hallelujah. Kailangan niyang sumunod kung ano ang kalooban. Kahit pa siya'y anak, kailangan mo pa rin sumunod. Can you say amen to that? Pwede sabihin, anak kayo, kailangan nyo pa rin sumunod. Hindi pwede sabihin, anak naman ako ni Papa Mar. Kahit ako'y matigas ang ulo ba, isasama pa rin niya kahit saan ako magpunta. Ay, ito si Papa Mar. Bit-bit yung mga bata, si Esther, si James. Amen. Kahit saan magpunta, pa talaga minibit-bit. Hallelujah. Pero sabihin ko sa inyo, hallelujah, kahit kayo mga anak, sabi ng scripture, if thou were a son, yet learn to be obedience. Kailangan nyo pa rin sumunod. Amen? Hindi tayo dito mga tinatawag dito anong tawag doon? Spoiled brat. Walang spoiled the church. Can you say amen? Walang spoiled Christian. Tayong lahat ay kailangan sumunod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Though we were a son, he were a son, yet he learned in obedience by the things which he suffered. Kahit pwede ka maghihirap niya, kailangan niya sundin kung anong kalooban ng ating Panginoon. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Ano ba ibig sabihin ng obedience? Sabi sa dictionary, ang obedience means a movement of the body made in token of respect or submission. Ang obedience pala ay may kinalaman sa submission, sa pagsunod. Bow after making his obeisances, he approached the altar, acknowledgments of another's superiority. Ibig sabihin, pag nandun yung obedience, abay, kailangan mong sumunod. Can you say amen? Nandun yung pagsunod yung superiority. A movement of the body that make a token of respect or submission. So, kailangan mo mag-submit in order for you to, para masabing ikaw ay may obedience. Amen? Yeah. So, napakalaga ng pagkakaroon ng obedience. Alright? Sabi nga rito, mga kapatid, may isang illustration dito. Gusto kong itong ikwento sa inyo tungkol sa isang young monk. Ito, ano yung mabuti? May isang young monk na binigyan ng task ng kanyang elder monk. Sabi ng elder, young monk, to take care of the tree, help it grow stronger. So, ang ginawa ng monk, yung batang monk, ay inalagaan niya yung halaman, araw-araw dinidilig niya yung halaman, at kapag may hangin, kinukubera niya yung halaman. At kapag mainit ang araw, kinukulubungan niya yung halaman sa araw. And then, pag may mga challenges, ay pinuprotektahan niya yung halaman sa lahat ng challenges. May ulan, may hangin, may unos, may init, lahat ng iyong ginagawa ng monk para protektahan yung halaman. Then weeks pass, lumipas ang linggo, ang buwan, lagi niyang ginagawa yung kanyang ginagawa para maingatan yung halaman. Pero yung halaman, the tree stayed weak. Naging mahina yung halaman, at yung mga dahon ay nag-fade, namutla, at yung mga ugat ay halos mabulot na sa lupa. Sabi ni young monk sa kanyang elder, bakit hindi tumubo na maayos yung halaman na aking inalagaan? I gave everything, sabi niya. Binigay ko naman ang lahat. Pag umangin, sinasagot ko ng hangin. Pag umulan, kino-cover ko sa ulan. Pag mainit ang araw, kinukulong mo, pinabayukan ko. Sabi niya, mama, I did everything. Sabi ng elder,
Sinasarap mo para kumeran mo siya. You protect it from struggles. Amen? It's the wind that makes them hold firm. Kaya may hangin, kaya pinapadala ko ng hangin para lalo siya kumapit yung mga lugat niya, lalo kumapit sa lupa. Hindi mo siya tinulungan lumaki, sabi niya. You didn't help it grow. You help it stay soft. Tinulungan mo siya maging malambot. Hallelujah. What you protect from pain, you often protect from power. The monk look at the tree not as a failure, but as a reflection. Alam niyo ba, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Ganyan ang ginagawa sa akin ng ating Panginoon. Hayaan natin ang dumaan sa mga pagsubok kasi yan ang magkapatatag ng ating pananampalataya. Amen. Kaya pinapahintulot ng Diyos, binasa ng Brother na kanina, He let sickness strike you. He let struggle strike you. He let your neighbors strike you. He let your churchmates strike you. Anong purpose ng ating Panginoon kung bakit hinahayaan niya na dumalo tayo sa kanyang klase ng pagsubok? Para lalo tayo maging matibay. Mas lalo tayong tumawag sa Kanya. Doon sa mga struggles sa ating dinadanas, doon tayo nagiging mas matatagin sa Inyo. Amen. Hallelujah. The strongest souls are not those who were sheltered. Ang malakas daw ng kaluluwa ay hindi yung mga sheltered, inaayo, nihihele. Maraming ganyan kapatid na nagpapahele. Papaugoy sa duyan. Amen. The strongest are not those who were sheltered, but those who were tested. Kundi yung mga tinest, let struggle shape you, not break you. Hayaan niyo daw na yung mga struggle sa buhay niyo, yan ang umubog sa inyong pananampalataya. Amen. Hindi nasisira sa pananampalataya ng church. Ang mga struggles na yan, ang uhubog sa pananampalataya meron tayo. Amen. Sabi niya, he that cometh to God must first be tested. Sa mga lumalapit sa Diyos, ay kailangan munang i-test. Test with the Word. Amen. He that cometh to God must be tested. That only shows a true child to be tested. Sabi niya dito, it's one good evidence to us that God is with us. Isa daw magandang ebidensya na ang Diyos ay nasa atin. Sabi niya, when we were tested, for all children of God are tested and tried. Isa pala sa pinakamagandang ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos kapag ka ikaw ay dumadaan sa mga testing and trials. Sabi niya, it's one good evidence to us that God is with us para masabi kung nasa iyo ang Diyos when we were tested. Amen. Kapag ikay sinubok, hallelujah, kay tines, hallelujah. Amen, doon mo malalaman na ang Diyos ay nasa iyo. Kapag wala kang pagsubok, hayahay ka sa buhay ka, magtanong ka. Sabi niya, the children of God are tested and tried. I don't know. Sabi niya, with a time-tested church. Sabi niya, that's the way God does this church. Ito na ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. He gives you trials after trials. Pagkatapos ng isang trial, kabukas ang trial na naman. Kakatapos mo na sa pagsubok, next month, pagsubok na naman. Sickness after sickness. Test after test. Trial after trials. Naka-trials mo lang, trials na naman. Test after test. Kaka-test mo lang, test ulit. Until the life of Christ is reflected in you. Anong purpose pala ng trials and tested and test and sickness? And He gives those trials and tested until the life of Christ is reflected. Para ma-reflect natin ang buhay ng ating Panginoon. Amen. Until you become peaceful. Nahulog na yung Sa lahat ng trials, Nahulog yun, nahulog. pag lagi ka na may trials, ma-immune ka na, magiging peaceful ka na.
bakit ka ganito yung buhay Kristyano? Lagi may pagsubok, lagi may sakit, lagi may persecutions. Sabi niya, it's only done to test you. Hinahayaan lang ng Panginoon ito para matest tayo. To get the dirt out of you, para matanggal daw yung mga dirt sa iyo. Anong klase ng dirt? Yung hindi mo pananampalataya. Yung hindi mo paniniwala. Yung kakulangan mo ng pagtiniwala sa Diyos, lahat ng ito'y kailangan matanggal sa iyo. Kaya ka binibigyan ng Diyos ng testing sa buhay mo, ng trials, ng sickness, is only done to test you, to get the dirt out of you. Ay, sino ba kayang matanggal ng mga dumi sa katawan? Sino ba kayang matanggal sa mga hindi maganda sa ating buhay? Amen? To get the sludge out of you, to get the slowness out of you, para matanggal yung ating pagiging mabagal. Minsan, mabagal tayo, mabagal sa paglago, mabagal sa pakundan, mabagal sa mag-mature ng pananampalataya. Hallelujah. To wake you up to the place where you can look. Para gisingin tayo. Kadalasan dito, mga trials na ito. Yun ang ginagawa ng Diyos para gisingin tayo. Kasi amen. Minsan natutulogin natin pananampalataya. Hallelujah. Nagistag lang tayo. Hindi tayo kumikilos. Hindi tayo lumalago. Hindi tayo umulat sa pananampalataya. Why? Natutulogin natin pananampalataya. Kaya ang Diyos nagkapadala ng mga trials and testing. Sabi niya, to wake you up to the place where you can look and see the reflection. Para gumising ka at bastan mo ang sarili mo kung nasan ka na ba. Amen. Baka pagsalamin mo lang ito kung sa dati. Amen. The hope of glory. May kinukay itong propeta tungkol sa isang England man. Nabasa niyo ba ito? May isang sa Australia ay na nasa ilalim ng British Crown. Gusto nilang kumuha ng tulay mula doon sa North Sydney papunta doon sa South Sydney, Australia. And then tinawag ng mayor ng town, ng city, yung lahat ng mauhusay na architects at mga engineers at mga scientists para magtayo ng tulay para mag-connect sa North Sydney at saka sa South Sydney. And then, gusto lang makita yung tulay, makonekta ang North at saka South Sydney. Amen. At tinawag yung mga great builders para magtayo ng tulay. At lahat ng mga nandoon was there to take it. Tumanggi. Marahil, tinas nila yung lupa, tinignan nila yung sitwasyon. Lahat ng mga mahuhusay na architect at mga builder, tinanggihan ang pagkatayo ng tulay from North Sydney to South Sydney. And then, no one there to take it. Walang tumanggap. Maliban sa isa, hallelujah, kasi natagpuan ng mga architect na yung daw lupa ay meron siya assumed that they found out that the bottom of the sea was a shifting sand. Nakita nila yung daw ilalim ng tubig ay mga buwangin, shifting sand. It was a quicksand, buwangin lang. And nothing undertake tried to build such a bridge. It cannot be done. At hindi na kaya magsayo ng bridge kasi wala daw tulay na pwedeng tumayo sa shifting sand. After a while, may isang young architect from England, ang mga ba, famous man,
that sand. Alam niya kasi sa ilalim ng buhangin na ito ay may matigas sa solid rock. Ang ginawa niya, kumuha siya ng great big palms and got there and set great tubes down. Nagulog siya ng malaking tubo and he blew the shifting sand. Ito naman ang pinakamahalaga eh. Yung matanggal yung lahat ng mga shifting sands. Ikinukulik ng propeta sa buhay ng pananampalataya, kailangan daw maalis yung lahat ng shifting sands sa buhay natin. Dahil kapag ang faith mo ay nakatayo sa isang shifting sands, pag tumating ang malakas sa hangin, matatagay ang iyong pananampalataya. Kailangan daw i-connecta mo, hallelujah, ang faith mo saan sa pinakamatagas na bato sa ilalim ng buhangin. Amen, hallelujah. And you don't believe that the sands, the best of the earth was there with a solid rock. Alam niya, kasi ilalim ng buhangin ito ay may solid rock. Anong ginawa niya? He set a great tubes down at hinipan yung mga shifting sands with his pumps until it blew and plumped down to solid rock. Hinipan yung lahat ng mga shifting sands para makuha niya yung pinakamatigas na bahagi ng bato sa ilalim nito. At nang matagpuan niya yung bato, hallelujah, kinuha niya yung mga best equipment, kinabitan ng mga bakal, hallelujah, ikonekta yung tulay, at itinayo ang tulay from North Sydney to South Sydney. Amen? At nang matapos ang tulay, hindi mo siya nagkabit ng bolts. Gusto niyang i-test yung lahat ng bahagi ng tulay na kanyang ginawa. Amen? Dumating ang mayor, sabi ng mayor, i-share ko rin yung kwento. Sabi ng mayor, "Hoy, magandang tulay mo ginawa. Pwede natin testingin. Pwede mo bang testingin?" Sabi nung yung architect, "Kung gusto mo testingin, mayor, bawal ka. Lumakad ka." Sabi nung mayor, "Ikaw muna." "Sige, una ako. Sumunod ka." Pero yung mayor ay sumunod. Eh, dumating na naman ng mga lalaki. Sabi niya, "Magandang iyong ginawa." Sabi niya, "Magandang iyong ginawang tulay. Pwede ba testingin natin?" Said, kung meron kang confidence sa ginawa ko, follow me. Para mag-test natin. Sabi ng mayor, "Hindi, doon lang sa sasakyan. Upo lang ako sa sasakyan." Sabi ng Railcom Company, sabi ng mga ibang architect, meron kang confidence sa ginawa mong tulay? Meron. Kung kayo naniniwala na ito'y matibay, sumunod kayo sa akin. At alam niyo ba, walang sumunod. O ngayon sumunod, magsama na kayo ng mga trucks, malaking mga motor, at mga malaking sasakyan, isunod nyo sa akin, ako muna. Sabi ng architect. At gano'n nga ginawa ng architect, lumakad siya sa unahan ng tulay, at sumunod yung mga overload, mga load ng mga truck, at dumaan sila, tumawid mo sa kabila ng tulay. At hindi pa lang nayanig yung tulay. Amen, hallelujah. At nandun yung confidence niya, dahil alam niya na yung kanyang tulay ay naikunay kanya sa pinakamatigas na bahagi ng lupa. At ganyan naman ang pinakamahalaga bilang mananampalataya. Maikonekta ang pananampalataya natin saan? Sa solid rock, which is our Lord Jesus Christ. At yung tulay na ito is time-tested. Hallelujah. Why? Dahil ang tulay natin mula sa Diyos, mula sa atin hanggang sa Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ang connector natin papunta sa Kanya. Sabi ng Scripture, hallelujah, sabi niya, ako ang daan. Walang ibang daan. No one came to the Father except by me. Ibig sabihin, siya ang tulay natin papunta sa Diyos. Yes, amen. Hallelujah. At yung tulay na ito ay tested. Hallelujah. Trial. Tested. Hallelujah. Lahat ng ito tinest sa Kanya. Yung ipakihirap niya. Yung alitusta sa Kanya. Ginawa niya para mag-test. Yung pagsunod ng ating Panginoon. Yes, amen. At kapag tayo nakakumenta sa Kanya, dumaan tayo sa Kanya, which is time-tested trials. Hallelujah. Tayo ay hindi mahuhulog. Hindi man tayo mayayanig dahil tayo ay nakasakay at dadaan saan? Sa ating Panginoon. Tuloy ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. At dapat meron tayong confidence. Huwag tayo matatakot. Hallelujah. Na tumawid tayo sa Kanya. Hallelujah. Siya ang ating connector. Siya ang tulay na magtatawid sa atin mula sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah.
maging matapang tayo. Hallelujah. Dahil ang nasa unahan natin ay walang iba, kundi ang builder and maker ng ating pananampalataya. Sabi ng ating Panginoon, I am the author and the finishers of our faith. Amen. At pagkatapos siyang tumawid, hallelujah, lumates, hallelujah, nilagay niya yung mga bolts. Kapalang nilagay yung bolts. Di lalo na maging mas matibay. Hallelujah. Kailangan lang dyan yung mga taong courageous. Hindi yung pwede sabihin kagaya ng sinabi ng mayor, matibay nga yan, mukhang matibay. Pero ayaw naman yan tumawid. Amen. Yung mga great architects, sinasabi na maganda ang pagkakagawa mo. Pero ayaw na sumama doon sa tulay. Natatakot. Pero dahil sa confidence, alam ng architect, hallelujah, na yung kanyang ginawa ay matibay, hallelujah. Kaya niyang itaya ang kanyang buhay, hallelujah, para lang sa bagay na ito. At ganyan ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niya na yung tulay papunta natin sa ating Panginoon ay siya ang may gawa. At test na dito, itataya niya ang kanyang buhay para maitawid tayo doon. Kaya ang kanyang ginawa, ibinigay niya sarili ng buhay niya, inialay niya para maitawid tayo mula sa kamatayan, papunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabi nga, we don't know what's holding, but something is holding. Hindi ko alam kung paano ito ako ang nakahawak sa tulay na ito. Pero alam niya, may nakahawak. She is anchored yonder in heaven. And there's a rope of salvation that holds a human heart. And man that's ever been born again is passed from death unto life. All the devils out of hell couldn't make him doubt it. Kahit pa yung mga demonyo, hindi kaya bigyan ng doubt sa kanya. Kasi alam niya, may something that's holding in there. Ano yun? Yung bato. Kasi yung tulay ay naikonekta sa bato, which is the solid rock. Ang sabi ng Scripture, ang ating Panginoon ang pinakamatibay na bato, ang pundasyon ng ating mga pananampalataya. Amen. The anchor holds within the veil. In every high and stormy gate, sa lahat ng mga unos at bagyo ng buhay, ang anchor ng pananampalataya ay nakakonekta sa loob ng ating pagkatao, within the veil. Last quote, sabi niya, the architect will stand around. Sabi ng mga architect, nakatayo doon, mga architect, at nakahawak sila ng cellphone. Gusto nilang videohan ang pagguho ng tulay. As soon as any vibration hits the bridge, she'll go right straight down. Ang sabi ng mga architect, pagka yumalig yan, siguradong diretso hulog na yan. It'd be dangerous. Alam niyo ba, nung i-collect kayo tulay, walang insurance company na nagbigay ng insurance. Pati mga insurance company, takot. Sinabi niyo mga mahusay na architects tsaka mga bridge builders. Tumalikod. Sabi niya, no insurance company would give an insurance on it. Sabi niya, he didn't need any insurance. Hindi ko kailangan ng insurance. Sabi niya, my bridge will hold. He had confidence now, and he must test it. Hindi kailangan ng Panginoon ng insurance. Dahil alam niya na yung tulay na kanyang ginawa ay ang pinakamatibay na tulay. Ayaw na magtiwala ng iba. Sa pananampalataya meron tayo. Ang mahalaga, maniwala tayo. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. The anchor holds. Hindi natin kailangan ng insurance. Dahil may assurance tayo galing sa ating Panginoon. Yung sa inyo nagdaan. Sa umagang ito, magandang umaga sa inyo lahat. Amen. I hope ang pagkapala ng ating Panginoon, hallelujah, ay naibigay sa ating lahat. Better hold on the eternal rock of God's unmovable word. Tayo ay maikonekta, humawak tayo sa walang hanggang bato sa salita ng Diyos na hindi natitinag. And sabi niya, He sends those trials, pinahintulutan niya, maipadala yung mga trials para matest yung ating pananampalataya,
Then we find out, sabi niya, nandun na. Nakita natin, nakatayo tayo sa biyaya ng ating. Amen. Tayo natin tumayo, mga kapatid. Time-tested church.